tarurok ng kalangitan. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago, ang nalikha mong daigdig matatag sa kanyang dulo. Daho tamo po at manalangin. Kinupupurienda ka po at pasalamatan kaya panibayang aldo na pagkalub mo kay kami. Dakal pong salamat, Lord, kaya nga lang sawang pamaningan at pamanantabi mo karembalang metong kay kami. Salamat po kay panibayang aldo ngayon na may kapagtipon kami king kay kayong iglesia. Pagkalub mi pungan kay kayo ginuing hanggang kapurian ngayon kayo rasa na ini. Anyawaran mi ginu, ing kay kam presensya king kay kaming pamanyang bangeni. Nawa, Lord, ing Holy Spirit mo yang kumilos at maglibutad king kay kaming worship. Gabayan mo la, Lord, rin kay kaming puso at isipan, baka nita maging karapat dapat kami king kay kayong iglesia. Lalapit kaya rin po kay kayo ginuing kay kaming pastor ngeni na yang gamitan mo, baka nita apahayag neng maayos nga manong buri mong ipagkalub kay kami. Pagkalubanan mo kami pong kalakasan at kapayapaan king kay kaming aldolda pamibiyabya. Itingan po yung kay kaming dalangin. Amen. Ing palakpakan tayo ing Diyos. Praise the Lord. At makanyan mo naman, ko-congratulate na kayo, kayong victorious. Amen. Na po, uling ing oras tamo ngayon, migatya siya, at balo tamo yung sangkan, bakit may danon tamo. Na po, ako naman buring sabihan, may frank tamo. Pero ako naman, yung kapanwalan ko, sa sadya na nakatamo ng Diyos, kasi pila ng kembot, berna yan kay ba't marimla pa naman ng panahon. So, atin yung buring daptan ng Diyos kay katamo in preparation kareng daratang tamo pang activity. Dawit ala po rin kay katamong liturgy para karing kay katamong announcement keng Martis itang program Family Care Ministry gawan da po din kay katamong keng Witness Ministry at adwalang bale, adwalang pamilya ding puntalan, keng Martis yan alas 4. Nyaring miyembro na ng Witness Ministry,
3:30 at Chutana King Church para king kakatamong orientation and briefing bayo tamo munta karetang bale. And then king 19 next Sunday celebrate taya o mika awareness tamo regarding kareng kapatad ating kapanamdaman ne po at napon ing outreach ministry kinimot ne bang pakisabihan lat pakikitan la rening tawong burita mong sopan at pota po mamnielang sahop after na ning Sunday school ne so king Sunday ne po yan atin tamong guest speaker. And then next Sunday, dapat ngini yan, uling baluta mo po mag-brown out. Then lay organizations, officers, lay speakers, kaya binining kaya katang council chairperson, ating kaya katang lay leader, ating tamong pulong. Po, king daratang Sunday, right after na din kaya katamong Sunday school. Sagdiya mo po yan, pero kailangan pisabyan tayo. Okay, salamat po. At king 26, ing Pampak Board of Church and Society at inyang seminar at tungkol yata ni king biodiversity. Na po, kebalo nung no karinyagawan, pero baka next Sunday may announce yan nung no karin. And then, king August 9, pasibayo, pabalo tamo, ing kaya katamong recognition para kareng graduates, ampong many kuang awards, ne po, at atin tamong deadline, king pa magpalista kareti, ang gaya mo king July 31, bilang kasaupan kareng kaya katang kapatad, magsadya bang kanita, maging memorable ya po, ing daptan recognition, kareng kaya katamong kapatad, graduate at many kuang galal. Okay, nginine, council meeting, emergency. Right? Okay, so atin tamong council emergency meeting after na ning Sunday school. Siguro kinina mo na, Chairman. Kinina babo, kinina mong simbahan, kapilya. Okay, so itamo pong membro na ning council. Alright, so orin po rin kaya katamong prayer leader for the month of July. Sagli, may pitnaning July. And then, for the month of August, the worship stewards tamo. Prayer leader, king daratang bulan, August. At de kaya katamong offertory ushers. Ang galang September, magmula ngayon bulan na iti. Okay, and then our communion as stewards. Ayan po, yung kakatamong financial update, kaluguran na kapatad. Na po, pakilawi lang po rin kaya kayong lagyo, malyaring may kapamiya kayo, pero may sulat, na po, o kaya maliya ing pangasulat da, paki-inform na lamo rin kaya katamong king finance, mga kanta po, may upgrade ya. At akit yan mo naman ditang project ni Hemaya, na po, yan, at yun makasulat at ikayo pong bisang magkalob para king project tamong iti, bibiyayin na lang po ka rin kaya katamong treasurer, bang ma-record la. At akit tayo itang development, nung itang goal tamong 3 point something million. Po, nung makanano niya karitak. Bang kanita, amo monitor tayo, ulingin goal tamo kanini, kaya katang church anniversary, retang hanggang burita mong panalangin tamong may upgrade, kaya katang church, miyat chula. Po, so ito po, kaya katamong po-promote in project ni Nehemiah 1:20. Okay? Alright. Bayo tala i-greet dahil kaya katang mag-birthday,
Then kaya nakantamo paga nakare po itang karelang another source of fundraising, itang karelang color of the day. Ne po, ing instruction tamo karela, after na ning Sunday school, tumulid la karetang pasbul. Ne, nya kapatad, nung atin pong lalapit kaya kayong kayanakan, ne, apin po itang karelang color of the day. At ingapili ng kule, maputi. So ikayong dino ko, maputi, ating kong maputi o ala, mamiya kayo. Kalago yung nga kakitagad kong dino ko, lalawin nyo natin kong kulay maputi. So, color of the day today is white. Agpangkareng kaya katangkayanakan. Happy birthday, kareng makatuki, July 12, ngayon nga ngay ti happy birthday kang Joanna Reclosado, Ivy Atienza, Romeo Salazar. July 13, happy birthday kang Arcane Sarmiento. Keng 14, kang Kate Winslet Aison at Thea Ryle Gomez. Keng 15, happy birthday kang Wendy Dizon. 16, Ethan Jan Paras, Abiona Elis Targa. Keng 17, kang Edmond Atienza, Jenny Lines Guerra, Kelly Che Lapus, at Christine Ray. Okay, so birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Misa pa po. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Atinta mo pong bisita. Ala. So, nung ala po, kapatad, kiniya po mayaring kaya katamong announcement at pasibay, maya payapak kaya katamong. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang talakalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin ang gagamitin ng Diyos sa inyo. Tanda mo po yung kakatamong pamanayin. Kapurian at karangalan, ing babalik mi kaya o Diyos, kaya ben na po, ning kaya kaming maragula kapasalamatan, pauli na ginong Diyos, ning kaya kang
kanwanan ay pagkalub kaya kami, susuklian mo ingke kaming kapagalan, palabungan mo ingke kaming kabiyayan, ipagkalub mo ingke kaming pamangailangan, at kapilan man kaming kulang. Uli na ni ti Ginong Dios, o iti, kikilalanan da ka, at pasibayo uling dimdami ingke kang awos. Darawon mila ring ay nareti, bilang tanda na ning kaya kaming lugod at kapasalamatan kaya ka. Ika ing patuloy ang magpala, karing gamat ang makabuklat, uling potang ding gamat mi buklat mila, O Lord God, asalod mi ing kanwanan ay bat keka. Gamitan mula naman ding ay nareti, king panyulong, na ning kekang ministeryo, king aliwaliwang kaparalanan. Itipuin kay kaming kapasalamatan, inyawad mi king lagyo ng Jesus. Amen. Manatilita mo pong makatalakad para kayong pamamasa na ning banal na kasulatan na mayakit king Mateo chapter 13 verse 1 to 9. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao. At nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60, at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. May panwanan tamo po karing ama yung may basa.
Pasibayo po, maayapayabak kaya katamungan. Kumusta na kayo po? Kumusta mo na mo isipin mo? Sabi mo, marantang mayari ngayon, no? Kay munta kay bat? Ha? Alin yung gagawan niya po, yung program, na talagang api ninipe mag-trim tamo, uling expecta mo, uling eneg yuning generator, pata kumainip tamo. Na po, at yung sabi mi, uling makaba, 5 to 12 hanggang 5 to 5 naninggat panapon ing brownout. Malamang alang magdatong San Vicente. Ne, uli nga alang kuryente, alang signal. Nga kay batake ni sipa ko mikitikit ta SM ngami pen. Ne, onengin balo may prank tamongan. Ne, anyway, ing importante anyang pisabi miya after na nita no karintaman mo tayo, importante mabless tamongan. Amen. Amen. Praise the Lord. Actually po yung tutunan yan, blessed na blessed tamo kapatid, pablasang balo tamo, ating ating dintang bagyo, ne po, at metong yung masiga na bagyo, pero ena pa yung tulot ng Lord, ing dugpaya, at may niraya, king kaya katamong bansa, ne po, at metong maragula kapasalamatan, apin din kaya katamong ortelano makatanamla, ne, uling maragul pong kanwanan ni Tikarela, balo tamo, nung alang uran, dagdag gastos, king karelang paranum. Amen. Palakpakan tayo mo po yung Diyos. Praise the Lord. So, panalangin tamo, king karelang pamananam, mupul lang dakal. Ayan, mupul lang dakal. Pero kung nanda kayo, may nakita kayong tatanam, pero ay amamasang mupol. Tingma kanyan. Ha? Tanam din tanam, pero iya mamasang mupol. Siguro ala pong makanyan po. Ne? Dahil lahat ng nagtatanim, sila'y umaasa na sila po'y aani. Kaya nga, hindi lang sa pagtatanim sa lupa, kundi maging tayo. Kung bakit po natin sinasabihan yung ating mga anak na mag-aral sila ng mabuti, ay para umani tayo. Tama po ba? Ne? Muling mamasa tamong nung sa mas nanda, mag-aral lang masalese, aliwa mo ilang makinabang, nun itamungan. Mamupultang masanting. Alam niyo po, napakaganda sana na ang lahat ng nagtatanim ay umaani. Subalit, mga kapatid, marami pong nagtatanim, pero hindi sila umaani. At alam ito mismo ng ating Panginoong Hesus. Bahalunan ng ginutang Jesucristo ita. Dakal na rin tatanam, pero ela pupupul. Na sana, istong tinanam niya, mupulya. Nga nga ng Jesus Karela, in verse 9, ang may pandinig ay makinig. Kaya nga liwang version, if you have ears nga na, pay attention. Kaya the Message Bible, nga na, are you listening to this? Really? Listening? Nanong buridang sabihan, dening amanong areti, bakit kay ba't pong may naralya yung ginutang Jesucristo, puwatang lawen may itang verse 9, at kalawot ng kalawot. At kay ba't nang kinuwento, dening ining ortelanong may nyabog bini, at kay ba't ketang verse 9, lidog ni, ing versikulong yan nga na, ang may pandinig ay makinig. Naning kaugnaya, nanini kapatad, ketang kwentong ita. Nga ko pen, ing Diyos bahalo na dakal na ring tatanam pero ela mamupol. At uling bahalo na ning ginutang Jesucristo, bahalo na naman na masakit karing tatanam. Ingela mo pupupol. Tama? Pumakayan, subukan nyo na ita, tinanam kayo pero bala mo big tabla kayo mo.
Hanggang migtabla kayo mo, masakit mo naman titan eh. Uling may pagal ka, kay ba't? Kami nakitan. Uy, tapa kaya kapatid, may tinanam ka, may nutang ka, may pagal ka, at kay ba't all of a sudden, ala kang apupol. Paano yo, eke asi siing meto nga pengari, uling talagang masakit kaya, ing pangamate na ning kayang kaluguran na yanak. At balo ko po, ayal benye nga nini, keng TV. Tingamanwan ko reng Baterbona family. Balita, tanganak na Irene Baterbonia, ametong pong aspiring basketball player. Nga na pinitang analysis, 2 steps na mo. Kasi mag-college ne po, at potang college siya, next step is professional basketball player ne. Pero kapatid, 2 steps na mo, yung magandang pangarap, yung malapit na lang na pag-ani, naudlot pa. Nga masakit, anak kasakit, king pengari, ing pangawala na ning kayang anak, sapagkat malapit na silang umani ay nawala pa. Kaya alam po ng Panginoong Hesus, mga kapatid, kung ano yung nararamdaman ng mga taong nagpapagal, alam ni Hesus kung ano po yung karanasan ng mga taong nagtatanim, subalit hindi sila umaani. Kaya ito yung sinasabi niya ngayon, ang may pandinig ay makinig. Ano ba ibig sabihin nun? Ya po, yung kakataang pag-aralan ngayon, ating mensahe na ning biya ka na akong kaluguran na kapatid, dininan keng title, Plant to Harvest. Sabihan nanay mo po, Plant to Harvest. Yan po ang gustong mangyari ni Jesus, mga kapatid, na ang bawat nagtatanim ay aani. Dito po, sa ating kwento, makikita natin na tinuran po ni Jesus yung tungkol sa binagsakan ng mga binhi. Kasi ating tinanam. But sad to say kitang kayang pamananam, detang bini aliwaliwala pintalan at no karilaminta. Nga na ning verse 4 to 8, sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Nga nakita. May binhi namang nalaglag sa dawagan at binhing nalaglag sa mabuting lupa. Akit tamo kapatid, makikita natin na 4 na klase po ng lupa ang binagsakan ng mga binhi. 4 lang klase. At ano ngayon ang tinuturo ni Jesus sa atin patungkol sa talinhagang ito? Una, nating tuturo na, don't let the seeds fall just anywhere. Nga na, isasabihan na, wag daw po nating hayaang mahulog ang mga binhi kung saan-saan lang. Yan nga manuwanan niya, don't let the seeds fall just anywhere. Mo paintulot, ikang tatanam, ikang maginbes, narengke kang binip. No karila mo miras. Bakit? Sapagkat tiyak na masasayang lang po yan. Masayang lamok. Now, paano ba nasayang ayon sa kwento ni Jesus? Ang sabi dito, sa mga binhing nalaglag sa daan, nga na ka rin, kinain ito ng mga ibon, kinain ng mga ibon ang mga binhi. Kaya nasayang. Pegan dala ngayok, detang bini. Nga ino manapakinabangan. May sayang lamo. Ngayon, mga minamahal, sino po itong mga taong tinutukoy dito ni Jesus? Na minsan nag-i-invest tayo pero nasasayang. Minsan nagtatanim tayo pero nawawala. Hindi tayo umaani. Sino po itong mga taong ito? Sila po yung mga taong kahit anong ibigay mong mabuti sa kanila, nasasayang. Ilaret ang taong hanggang mayat ingibiye mo. Masasayang.
Masasayang. Binigyan mo ng pagkakataong makapag-aral, sinayang. Binigyan mo ng pagkakataong makapagtrabaho, lidub making obra, binild up me pa mo, bayang milub kay obra, pero na yung gawa na. Sinayang na mo. Binigyan mo ng pagkakataong makapaglingkod sa gobyerno, sinayang. Binigyan mo ng pagkakataong makapaglingkod sa Diyos, sinasayang. Binigyan mo ng pera. Anong ginawa? Dadalhin lang pala sa bisyo. Sinayang. Ibinigay mo yung iyong tiwala, mga kapatid. Sinayang lang. Kasakit ne? Maasa ka pa mo. Binyeme yung puso mo. Sinayang ne mo. Dadalhin. Pero sasayangin. Hindi po ba mga kapatid, sayang na binhi yan? Sayang na binhi. Kaya tayong mga nagtatanim, pinag-iingat po tayo ni Jesus sa paglalagyan natin ng ating mga resources dahil baka dagitin lang ng mga ibon. Masasayang lang mga kapatid yung ating mga binhi. Kaya pakaisipan tamo, nung no ka rin tamo tatanam, pakaisipan tamo, nung no ka rin tala invest din kaya katang resources. Dahil tulad ng unang lupa, tinukalang ng mga ibon, nawala. Pangalawa, nganaken, nalaglag yung iba sa batuhan. May nakbaglaking balas. Po, at dahil may kaunting lupa, nga na ng Bible, tumubo ito, pero hindi nagtagal, namatay din. Kaya sa madaling salita, nasayang din yung mga binhi. Ang tanong, sino yung mga taong ito na parang nahasikan sila, subalit nahulog yung binhing ito sa batuhan. Nino rin yung tao nga rin. Sila po mga kapatid, yung taong magaling mangako. Sila yung mga taong magaling magplano. Sila yung mga taong magaling magpakitang gilas. Sa madaling salita, madaling tumubo. Pero habang tumatagal, nawawala din. Kanain ako makanyan? Ha? Unang bulusok, wow, ba okay ya? Yan na siguro maging presidente mini. Yan na siguro maging chairman mi kanya nini. But along the way, malalantaya. Ganun po, yung mga taong napunta, sa batuhan. Katlo, nga na naman, may mga binhing nalaglag sa dawagan. Sinasabi po rito na ang mga binhing ito'y tumubo naman at lumago. Actually, tinubo la at medyo meragula. Subalit kasabay nito, nga na king Bible, lumago din ang mga dawagan at natalo sila sa mga dawag. Tinubo la, meragulang bagya, oning at ilang kasabit, tinubong dikot, ating suksok, at nga na, may tela. Potang lawen may tanaman na ini, sagli na mo. Dagol ne, at pinandit, mamunga ne. Nino ring tao nga rin eh. Saan po sila hinahakalin tulad ng Diyos? Mga kapatid, sila po yung mga taong pinagkatiwalaan. Sila yung mga taong promising. Kita po ninyo? Promising sila. Ang problema, hindi sila nakakonsentrate. Lang makapokus. Bakit? Kasi maraming dawag na nakapaikot sa kanila. Maraming damo, maraming tinik na sumasakal sa kanila.
Kanya itang karelang commitment, mawawala. Aga nakakita may atong kakayanakan. Ini po taga-bataan niya. Ini nga na kay ni babae, magaling niya, biyasa niya. Kaya mo, uling king kakaluluan, era niya po yung papag-aaral college. So, rening miyembro tamo, ni sabi-sabi la, pisopan-sopan din nga na kay ni bayang makapag-aaral college. Kasi talagang magaling yung anak eh. Magaling niya po. Nga sa akin kay, apag maragul me. So, ang gawa na ni church, sinuportan de, pepag-aral de. Pero baliyo kapatid, along the way, tinok naging anak, may kiyasawa ya. Tinok naging anak, may kiyasawa ya. Kaya sayang yung bine. Hindi po ba nasayang ang binhi, mga kapatid? Promising, pero hindi nakakonsentrate. Ito yung tatlong klaseng binhi na sinasabi ng Panginoon. Tatlo na kung saan, mga kapatid, napakaganda ng mga binhi, subalit nasayang. Nasayang. Kaya ano po yung tinuturo ni Jesus tungkol sa tatlong lupang ito? Tinuturo niya, mga minamahal na kapatid, na pag-aralan muna ang lupa bago magtanim. Don't let the seeds fall just anywhere. Bakit? Sapagkat sayang lang ang mga resources. Sayang lang ang mga resources na ibubuhos mo sa ganitong klaseng mga lupa. At alam niyo po, mga kapatid, mismo nga ang ating Panginoong Hesus, hindi po niya inuubos yung kanyang oras sa mga taong hindi seryoso. Hello? Manuala kayo po? Hindi niya inuubos. Nagigisanan ng Diyos, in kayang oras, karetang naman seryosong tao. Lawin tayo, Matthew chapter 15, verses 12 to 13. Nganing sasabihan na ka rin. Nga na, lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, nga daring alagad, alam po ninyo, Panginoon, nagdamdam po ang mga pariseyo sa sinabi ninyo. Pero anong sabi ni Jesus? Sumagot siya, bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Nga ng Jesus, nga daring alagad kang Jesus, Lord, baluyo, ketang sinabi yo, may ofen la pureng pariseyo. Ketang sinabi yo, may ofen la nga na religious leaders. Pero nari sinabi ng Jesus, paborin mo lang may ofen. Kasi hindi sila itinanim ng aking ama. Ang hindi itinanim ng aking ama ay hindi tutubo. Bagkus, ano sabi niya? Bubunutin sila ng aking ama. Kaya't huwag ninyo silang pag-aksayahan ng panahon. Nakita po ninyo? Nakita niya? Paborin mo la. Paborin mo la. Aliwa mo ita. Naning binyan ng instruction karing alagad. Matthew 10, 11 to 14. Nga ng Jesus karing alagad. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan. At manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na yon. Subalit, ano sabi niya? Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon. Umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Kung mapapansin natin, mga kapatid, ang ginagawa ni Jesus, hindi po talaga siya nagbibigay o nag-aaksaya ng panahon sa mga taong hindi interesado sa Kanya. Kaya nung ginagawa niya po at ang basan ng Biblia, siya po'y umaalis at nagpupunta sa ibang lugar. Church, if we were just sensitive enough, hindi po tayo mauubusan ng bukas na pinto ng pupuntahan. Just like Jesus. Nung ireburi ka rin, it's all right. I'll go there.
Ngayon kung makiramdam, I'll go there. Jesus avoid some person because they were not interested. Amen? So, don't let the seeds fall just anywhere. Pangalawa, bakit? Sabi na, be careful with the seeds. Be careful. Bakit po be careful with our seeds? Dahil ang mga kapatid, ang bawat binhi ay napakahalaga. Eh po kakalinguan nito. Deng balang bini, importantila. Nga nung pansinan niya, itang kukwento ng Jesus, in ratio is 1:4. 1:4. Sa bawat 4 na binhi, mga kapatid, isa lang ang pwedeng tumubo at mamunga. Iti nga manwana. Sa bawat 4 na binhi, 3 ang pwedeng hindi mamunga, isa lang dyan. Kaya anong sabi niya? Be careful with your seeds. Kailangan ingatan ninyo ang inyong binhi. Bakit? Sapagat ang bawat binhi ay may potensyal na magsipamunga. Mayroon silang kakayahan na magbunga at ang bunga nila, ano po ang sabi dyan? Pwedeng mamunga yan ng tig-30, pwedeng mamunga yan ng tig-60 hanggang tig-100 beses. They are potentials. Napakahalaga nila sapagat sa pamamagitan niyan, mga kapatid, pwedeng magbago ang ating buhay. At bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng mga binhi. At maging ito pong ating iglesia, mga kapatid, ay binigyan din ng Diyos ng maraming binhi. At ano po ba yan? Yung mga binhing yan. What are these seeds? Seeds are things that can produce food, money, or wealth. Ito'y para sa atin. Yung mga binhi na nasa inyo, mga kapatid, it can produce food. It can produce money or wealth. Yung seeds ng simbahan, these are the things that can produce results. Kung anong meron ang simbahan, anong resources meron ang simbahan, anong sabi niya, it can produce good results. Kaya anong sabi ng Bible? Anong sinasabi ng ating pinag-aaralan? Be careful with the seeds. Pakaingatan ninyo ang bawat binhi sapagkat yan ay mahalaga. Napakahalaga sapagkat yan ang sasagot sa ating mga pangangailangan sa buhay. Napakahalaga sapagkat yan ang sasagot sa pangangailangan ng ministeryo ng Panginoon. Kaya nga ako kataming council retreat, pakapag-aralan tala rin kaya katamong program. Na kapag naghahasik tayo, tiyakin nating mabuti na ang mga binhing ihahasik natin ay tutubo, ang mga binhing ihahasik natin ay mamumunga. Bakit po? Sapagkat ang mga binhi ay nauubos. Magigisan la rin. Ano mang binhi meron tayo, magigisan la po rin. Alam nyo, ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos, sa lumang tipan pa lang po ay nagturo na kung paano yung tamang pagtatanim. Makanano yung gawan. Nga na King Isaiah 28:24 to 26, nga na, ang nagsasakabay panay na lamang pag-aararo at pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukirin? Hindi ba kung maihanda na ang lupay, sinasabugan niya ito ng anis at linga? Di ba tinatamnan niya ito ng trigot, sebada, at sa gilid naman ay espelita? At natin sinabi na, iyan ang tumpak
na gawaing itinuro ng Diyos sa tao. Ito daw po, mga kapatid, yung tumpak na pamamaraan ng pagtanim na tinuro ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, paano? Una, kailangang ihanda yung lupa. Isadyaming gabon. Nakamo tanam ng tanam. Sadyaming gabon. Pag-aralan mo yung gabon. At kapag naihanda na ang lupa, anong sabi niya? Magsimula ng magtanim at magbakod. Para bang ang sinasabi dito, mga kapatid, have a plan and have a technique. Kailangang may plano tayo sa mga binhing nasa atin. If not, maraming binhi ang masasayang. Maraming binhi ang masasayang. Nya nga napakapag-aralan niyang gabun. Bayo kayo tanam. At makananong klaseng gabun, kaya katamong kailangang akit, bayo tamo tanam. Apin, sasabihan na ni number 3, choose and plant on good soil. Choose and plant on good soil. Tanam kayo, ketang mayap agabon. Ito po mismo yung sinasabi ngayon ng ating Panginoong Yesus, plant to harvest. Plant to harvest. Don't just plant for the sake of planting, but plant to harvest. Bakit? Sapagat, anong sabi niya? Kung pinlano ninyo, tiyak aani kayo. At ang ani ninyo, pwedeng umani kayo hanggang 30 times. Kung pinlano ninyo, bago kayo magtanim, pwede kayong umani hanggang 60 times, hanggang 100 times. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, tiyak na may bunga kung seseryosohin talaga natin ang pagtatanim, or else sinasayang lang natin ang mga binhi. Nga ng Jesus, ang binhing nalaglag sa matabang lupa o mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Kaya kung papansinin natin, mga kapatid, matindi pala yung kapalit. Nakita po ninyo? Matindi pala yung kapalit kapag nagtanim tayo sa good soil. Kaya kapatid, yung mga binhi, yung mga talento, yung oras natin, yung kakayahan natin, pakaingatan po natin yan. Pakaingatan po natin yan. Pag-aralan natin, pakapiliin natin kung sino, kung saan at paano tayo mag-i-invest. Dahil limitado lang po ang mga binhi na nasa atin. Invest in winners. Invest to the promisers. Hanapin natin yung mga taong alam nating hindi masasayang ang binhi kapag nagtanim tayo sa kanila. Bakit? Sapagkat kapag tayo po ay nagtanim sa kanila at sila po ay namunga, ang sinasabi ng Biblia, sa pamamaraang yan, napaparangalan ang Diyos. John chapter 15, verse 9. Napaparangalan ang Ama nga ng Jesus kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y mapapatunayang mga alagad ko kayo. Mga kapatid, ang Diyos ay napaparangalan kapag tayo'y namumunga ng sagana. So choose and plant on good soil. Choose and plant on good soil. Alam niyo, nakaka-bless po yung nakita kong picture na kahit gaano kahirap yung kanyang sitwasyon, abay nakapamunga siya. Nakapamunga siya. And this is 1 in a million. Buriya po nga kahit,
Budi ang akit ang tanaman na may mungaya hanggang anak sakit din kayang sitwasyon. Kaya po AI yan. Kaya photoshoot yan. Tutuya yan. Alam nyo, isa pong magandang halimbawa yan sa atin. Na kahit anuman ang ating kalagayan sa buhay, pwede tayong magbunga para sa Panginoon. Amen? Amen? Yan, napakahirap pero namunga. Tayo pa kaya? Tayo pa kaya na napakaganda ng kalagayan natin sa buhay? Ang imposible pang mamunga. Mga kapatid, napakarami nating seeds. Ano yung mga seeds na yan? Our time, our talent, our treasure, our health. Seeds po yan. And whether we like it or not, mauubos po yan. Amen. Magisan yan. Sa ayaw at sa gusto natin, mauubos yan. At kung ayaw nating maubos sa walang halaga, halika kapatid, itanim natin yan sa ministeryo ng Diyos. Itanim natin yan sa ubasan ng Panginoon. Hindi lang po yan masasayang, kundi tiyak na mamumunga pa yan. Amen. Amen po ba? Alam niyo kung nanonood kayo ng PBA, atin pong metong basketball player, Mila ko yan lisensya as a professional basketball player. Leko ni lisensya ning GAB. Naning GAB. Games and Amusement Board. Leko ni lisensya kasi eka po makapamyalong keng professional league nung alakang lisensya. So leko ni. At uling leko ni ning Games and Amusement Board, ining tao ngayon ni, mila ko yung lisensya. Ang gagitang team, anong no ka rin niya mamyalong, leko derin. Insangkan, 2024, year 2024, ini pong tao ngayon ni, ken mong meto nga barangay liga, balam, tang liga tamo kayo ni, may pikon niya. May kapali ya buntok, yang gewa na, may nutok yung baril. So, may kasuhan niya. Iting sangkan, kung bakit mila ko yung lisensya, being a professional basketball player. Nga dari nga liwa, ano yung makabalik, yung player yan. Ano yung makabalik. Kasi emumisan ka rin niya milyarita. At siya pa po kayong amateur league, mapalinin talaga buntok. Nga daring tao ene makapagbalik yung taong yan. Pero bali yung kapatid, last night, nabingi, he played his first PBA comeback game. May kapamyalo yung pasibayo keng PBA. Kapabilatanan ng kayang bayong team, Titan Ultra Giant. Mirinan niyang panibayong pagkakataon. May kapamyalong niyang pasibayo. At baloy po mga nanyang may kabalik. Next na din kayong patuto. Yung sinabi na, may kabalik ko, uling migbalik ko king Diyos. May kabalik ko, uling nga ng megpamentor ko, karing dakala pastor. May kabalik ko, huling meg-invest ko, king Diyos. Ininvest king panahon ko, ininvest king sikanan ko, ininvest king talento ko. Ating Diyos, tutuya po ka rin kayang pangako. Naning pangako na ning Ginoo. Eyo po kakalingwan kapatid, king kasalanan
papasyas na ing puso na ning tao. Pero ding amano na ning Dios, palambutane ing puso na ning tao. Ing taong amanuan ko, alangaliwa no ni John Amores. John Amores. Penwana ning Dios. Uling tinanamya. Ketang mayap agabon. Nga ng Yesus, ang may pandinig ay makinig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sige po, bayo tayo daptan ng kakatamong pa, magtalaga ka rin opisyalis. Kapatid, welcome tayo, kapatid Raul Marquez from Italy. Chupi, brother Raul. Brother Raul, ayan. Okay, welcome. Welcome, brother. Salamat king Ginoo, king ligtas pamaglakbe, papunta king kekatang bansa, at makanyan mo naman, king pamanahid na keka bangkanita, muna aming pasalamatan ng Ginoo. Sige po, daptan tamo ngini, ing pamagtalaga karing opisyalis. Mga kapatid sa Panginoon, ngayon ay itatalaga natin ang mga sumusunod na pamunuan mula po sa Konseho ng Iglesia, sa pamunuan ng UMM, WSCS, UMAYAP at UMYF. Ating tinatawagan ang kalihim ng konseho ng bawat organisasyon para basahin ang pangalan ng kanilang mga opisyales, at ang bawat natatawag po ay iniling na lumapit dito sa harapan. So, yung kakatamong council secretary, and then tutukila rin ang aliwang secretary. Okay? Para po kanyang kakatamang Church Council Officer from Conference Year 2026 hanggang pong 2028. So, yung kakatamo pong Chairperson, Mr. Gerson Maniti, Vice Chairperson, Edna Gopez, Lay Leader, Wilma Mendoza, Associate Lay Leader, Mark Wayne Paras, Recording Secretary, yours truly po, Assistant Recording Secretary, Daphne Atienza and Jester Gopez, Membership Secretary Chairperson, Kiana Aison, Assistant Secretaries, Tricia Aison and Aldrich Salonga, and Lay Delegate Tamo po Principal, Wilma Mendoza, and Lay Delegate Alternate, Mr. Mark Wayne Paras. Sige po, talakad na po rin ang may yaw sa lagyo. At para naman po king kakatamong Nurture Ministry, Chairperson, Mark Wayne Paras, Christian Education Chairperson, Deaconess April Paras, Members, Mona Samson, Herbie Mercado, Alma Pinpin, Darius Sarmiento, and Kayla Marie Fajardo. Para naman po king Worship Chairperson, yours truly po, and Members, Jester Gopez, Kiana Aison, Tricia Aison, Jobert Sarmiento, Norbert Macaraeg, Danea Sarmiento,
Noel Cabral, Anes Lising, and Francis Erin Gorospe. Para naman po king stewardship chairperson, Mona Lisa Samson. Members, Cheryl May Atienza, Mona Bais, Jonalyn Manuel, Alice Fajardo, Mac Hervin Paras, and Russell Baluyot. Para naman po king awards and recognition chairperson, Miss Tricia Aison. Members, Jester Gopez, Kevin Paul Baluyot, Hero Balakwa, Aldrich Salonga, Kate Winslet Aison, Joshua Salonga, Kiana Aison, Erod Mercado, Mary Jane Paras, and Honorato Paras. Para naman po king kakatamong outreach ministry, chairperson, Miss Edna Gopez. Members, Anes Lising, Marla Perocho, Reina Calma, Elvira Atienza, Erwin Mendoza, Nathaniel Paras, Joel Celita, Anita Beltran, and Elisa Gorospe. And yung kakatamo pong visiting team chairperson, Mr. Nathaniel Paras, and then pong members na lay organization president. At para naman po king Junior League chairperson, Mrs. Anes Lising, members Irene Calma, Eunice Pili, Lindsay Esguera, Julian Pascual, and Angelica Canlas. Para naman po king kakatamong witness ministry, chairperson Herbie Mercado, members Joanne Esguera, Darius Sarmiento, Norma Esguera, Merby Pascual, Alma Pinpin, Jocelyn Heroso, Noel Cabral, Erin Venerable, and Francis Erin Gorospe. At para naman po king Lakbayin Discipleship, chairperson Mr. Darius Sarmiento, members Noel Cabral, Wilma Mendoza, Alma Pinpin, and Nathaniel Paras. Para pong king kakatamong Finance Committee, chairperson Darlene Sarmiento, members Pastor, Council Chairperson, Lay Leader, Finance Secretary, Treasurer, and Stewardship Chairperson, BOT Chairperson, and SPRC Chairperson. At yung kakatamo pong Financial Secretary, Miss Kate Winslet Aison, and yung kakatamo pong Auditor, Miss Mona Bais. And yung kakatamo pong Money Counters, Wendelina Baluyot, Dania Sarmiento, Elvira Atienza, Daphne Atienza, and Erin Venerable. Treasurer po king kakatamong General Fund, Anelia Pineda, Assistant General Fund, Merly San Jose, Building Fund, LC Calma, and Assistant Building Fund, Realin Lapus. Para naman po king kakatamong BOT, king kakatamo pong Chairperson, Brother Erwin Mendoza, and ding members na po for 2026 to 2027, Erwin Mendoza, Sunny Calma, and Mark Wayne Paras. For 2026 to 2028, Realin Lapus, Mary Jean Paras, Joshua Salonga, and 2026 to 2029, Deaconess April Paras, Jester Gopez, and Honorato Paras. Para naman po king kakatamong SPPR, Chairperson, Rosen Paras, members po for 2026 to 2027, Mona Bais, Reynalyn Calma, and king kakatamo pong 2026 to 2028, yours truly po, Tricia Aison and Elvira Atienza. And for 2026 to 2029, Gerson Maniti, Darius Sarmiento, and Wilma Mendoza. And for Committee on Records and History, Chairperson tamo po Aldrich Salonga, members Elvira Atienza, Pamela Heroso, Mona Samson, Edna Gopez, Daphne Atienza, Eli Baluyot, and Verna May Paras. Para naman po king Committee on Nomination and Leadership Development, yung Chairperson po yung Administrative Pastor, Vice Chairperson, yours truly po, and yung members po for 2026 to 2027, Kiana Aison, Appointed Deaconess, and Nathaniel Paras. And for 2026 to 2028, Honorato Paras, Darlene Sarmiento, Wilma Mendoza. And for 2026 to 2029, Rosen Paras, Edna Gopez, and Mona Bais. Para naman po king kakatamong Multimedia Communication and Documentation, yung Chairperson tamo po, Reynalyn Calma, members, Mark Wayne Paras, Aldrich Salonga, Tricia Aison, Kiana Aison, Kate Winslet Aison, Diana Sarmiento, Hero Balakwa, Kayla Marie Fajardo, Luisiana Masambique, Elad Lapus, Andrew Heroso, and Alexi Atienza.
And karagdagan po, Kyle Aison and Angelor Francesca Baluyot. For welcoming ministry, Chairperson Mervy Pascual, members Joannes Guerra, Nathaniel Paras, Joel Salita, Lisel Bautista, Eunice Pili, Mac Hervin Paras, Annalyn Reyes, Lindsay Dison, and William Fajardo. For children's ministry, inkakatamo din po yung members, Angelica Canlas, Joannes Guerra, Daphne Atienza, Anes Lising, Deaconess April Paras, Mac Hervin Paras, Erod Mercado, and Wilma Mendoza. So, bali apin ngan puran din kaya katamong Council Officer for Conference Year 2026 hanggang pong keng 2028. Sige po, Reng, officers na po Reng organizations, UMM, pwede ko pumunta kene. Deng opisyalis na Reng UMM, WSCS, UMAYAP, ang po Reng kaya nakan. Sige po. Punta na kayo po kay Niking Arap. Bahalo ang officer la, potera pala bahalo. Ha? O talang lalapit. At yun ang aking harap. Okay, okay. Sige. Sige, doon sa kayo ni Nak. Marap kayo kayong kapulungan. Alright. Okay, para sa kapulungan, mga kapatid, nakatayo ngayon sa inyong harapan ang mga kapatid nating pinili ng Diyos upang maglingkod sa atin at sa Kanyang iglesia. At sa dakong ito, itatalaga natin sila sa Panginoon na siyang pinakapinuno ng kapulungang ito. Ihingin natin sa Kanya na puspusin ang mga kapatid nating ito upang buong lakas at katapatan nilang mapaglingkuran ng Diyos at ang bawat isa sa atin. Kapatid, marap kayo king altar. Mga kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, kayo ay tinawag ng Diyos at pinili ng mga tao ng Diyos upang pamunuan ang buong iglesia, ang mga kabataan, kabataang may gulang, kababaihan at kalalakihan sa iglesyang ito. Alalahanin ninyo na ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehiyo na punong-puno ng pangako, punong-puno ng pagpapala at seryosong responsibilidad. Dahil dito kinikilala namin ang inyong mga espesyal na kaloob mula sa Diyos. At nagpapasalamat kami sa inyong malugod na pagtanggap sa tungkuling ito. Ngunit hinahamon din namin kayo na ialay ninyo ang inyong pinakamainam na handog sa Diyos, sa mga hinirang ng Diyos at sa tungkuling iniatang niya sa inyo. Inaasahan din ng kapulungang ito na kayo ay magiging mabuting halimbawa sa kapatiran, sa isip, sa salita, sa gawa at sa pananampalataya. Mamuhay ayon sa pamantayan ng Diyos para sa mga pinuno at sikapin pang makilala si Kristo sa inyong mga patotoo at gawa. Dahil dito, nangangako ba kayo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito, nagagampanan ninyo ng buong puso at walang pag-aalinlangan ang responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat? Kayo po ba'y nangangako? Salamat po. Actually, yung iba ginagawa na nila. No po. Praise the Lord. Okay. Dahil po kayo ay nangako, basahin ninyo ngayon ng may pasasalamat, pagtatalaga at pananampalataya ang pangako ng paglilingkod. Kaya tapong blanco, sabihin niya po, yung kaya kayong lagyo, aliwa yung lagyo ng siping yun Kaya ba't itang kaya kayong posisyon? Nung atatandaan niyo po, sabihan niyo nga. Okay? Sige. Ako si Mahalan sa posisyon.
magiging mabuting halimbawa para sa mga kapatiran bilang pagtalima sa ginawang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo, na ako'y mamumuhay ayon sa salita ng Diyos, na ako'y maglilingkod sa kapatiran at gagawin ng lahat ng aking makakaya upang ang iglesyang ito ay mamuhay sa pag-ibig at kapayapaan, na ako'y magsisikap upang magtagumpay ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng The Disciples United Methodist Church. Naway tulungan ako ng Diyos. Amen, amen. Sige po, reta po pwedeng siklawod, malyari ko pong siklawod kapatad, uling manalangin tamo, at agkatan kaya po yung kapulungan, talakad kayo po, po italagatala rin yung kaya katamong kapatad, pinili na ning Ginoo, at ginamit na katamo bang kanita, ila po rin, manimuna king kaya katamong iglesia. Manalangin tamo po. Makapangyarihang Diyos, ibuhos mo ang iyong walang humpay na pagpapala sa mga kapatid namin na hinirang mo upang maglingkod sa iyo. Tulungan mo sila upang magampanan nila ng buong puso ang tungkulin sa kanilang balikat. Hayaan mong lagi nilang maalala ang iyong timbawa ng paglilingkod, kung paanong ikaw ay nagpakumbaba, nagpaubaya, nagmahal, at naging masunurin hanggang kamatayan. Gabayan mo po sila sa kanilang mga gagawin at gantihan mo ng kagandahang loob ang kanilang katapatan upang sa pamamagitan nila ang iyong dakilang kalooban ay maisakatuparan. Samahan mo po sila palagi sapagkat ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Talakad kayo po at marap kayo, king kongregasyon, mga kapatid. Narito po ang ating mga opisyales mula sa konseho ang hanggang sa mga kabataan. Itinalaga ng mga kapatid natin ang kanilang buhay sa Panginoon upang maglingkod, upang makapaglingkod sila sa Diyos at sa atin. Alam niyo po, hindi po nila magagawa ang mga ito na sila-sila lang. Kailangan po nila ang tulong ng bawat isa. Dahil dito, sa pamamagitan po ng ating malakas na palakpak, ipinapahayag natin sa kanila ang ating buong suporta at palagi natin silang ipapanalangin. Amen po ba? So, pantala po. Panalangin tala. O, may kibat kayo, wala nang masyas buntok kanyan, Okay, sige po, minsan pa po, palakpakan tala at palakpakan tayong Ginoo. Salamat po, God bless us all. God bless you, kapatid.
Tunay nga po, Panginoon, na napakapalad namin. Sapagkat ang bawat isa sa amin ay hindi mo lamang binigyan ng iilang binhi, kundi napakaraming binhi na pwede naming magamit upang ang mga binhing ito, Panginoon, ay tumubo. Ang mga binhing ito ay lumago. At higit sa lahat, mamunga. Hindi namin kayang bilangin ang mga binhing ito. Subalit, Lord, ngayon po ay lalo naming nakikita kung gaano kami pinagpala. Pinagpala sa pamamagitan ng napakaraming oras. Oras na hindi namin kayang bilhin. Oras, Panginoon, na tanging Ikaw lamang ang nagbibigay. Pinagpala mo kami ng talento. Talento, Panginoon, na kung saan nagagamit po namin sa iba't ibang bagay. Kakayahan. At dahil dito, nakikilala kami. Kayamanan. Salamat. Sapagkat kung titingnan namin ang aming pong pinagmulan, hindi kami ganito dati. Maliliit lang ang aming mga bahay. Wala kaming mga sasakyan. Hindi namin alam kung kakain kami mamaya, bukas. Subalit, Panginoon, pinagpala mo kami. Dinagdagan mo yung binhi na binigay mo sa amin. Ang aming pangangatawan, patuloy na lakas, patuloy na kakayahan. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo lang nagmumula. Subalit kami po ay inyong pinapaalalahanan ngayon, Panginoon, ng mga binhing ito'y nauubos. That's why we must plan to harvest. We must plan to harvest. Upang sa ganon, Panginoon, ay lalo pa kaming magbigay karangalan sa iyo. At ang pinakamagandang paghahandog ay walang iba, kundi ang pagtatanim sa iyong palad. Panginoon, ikaw ang lubos na nakakikita sa amin. Batid mo kung papaano kami nagtanim. At maaaring meron po sa amin, sinayang namin ang mga binhi. Sapagkat kung saan-saan kami naghagis, kung saan-saan namin iniukol ang aming panahon, ang aming kakayahan, ang aming oras, ang aming tinatangkilik, ang aming lakas. Kaya sa tinatagal-tagal na po namin bilang Kristiyano, minsan ay napapatanong kami kung kami nga ba ay nakikitaan na ninyo ng bunga. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan ay nagiging dekorasyon na lang kami. Mula sa pagkabata hanggang ngayon, Panginoon, hindi namin masabi kung meron nga kaming naging bunga. Subalit salamat sa iyong salita, sapagkat hindi pa huli ang lahat. Pinakita ninyo ngayon ang tunay naming kalagayan at binigyan ng katuturan ang aming buhay. At kung kami, Panginoon, ay nagkulang sa iyong panimbang, turuan mo po kaming ayusin namin ang aming buhay. Kung marami kaming binhing itinanim sa hindi matabang lupa, patawarin mo kami. At ituro po ninyo ngayon sa amin, gabayan mo po kami, Panginoon, sa tamang paraan ng pagtatanim. Give us your wisdom so that we can plant to harvest. We can plant to harvest. Tinalaga namin ang amin pong mga leaders sa iglesyang ito mula sa konseho hanggang sa mga kabataan.
Napakayaman ng simbahang ito, Panginoon. Napakayaman ng mga binhi na nasa amin. Kaya dalangin namin, Lord, tulungan mo kami. Pangunahan mo kami at gabayan upang mapili namin at makatanim po kami, Lord, sa napakatabang lupa, sa pinakamabuting lupa, upang hindi masayang ang mga resources na binibigay mo sa amin. Magamit namin ito to glorify your name. Magamit namin ito, Lord, upang lalo pang lumago. At ang paglago ay higit pa sa aming inaasahan sapagkat ang sabi mo, maaari itong magsipamunga ng 30 times, 60 times, 100 times. Lord, salamat, salamat. Salamat po sa mga paalalang ito. At sana dalangin namin ang iyong sinabi, ang may pandinig ay makinig. Patuloy mo po kaming hawakan. Patuloy mo kaming gabayan. Ikaw, Panginoon, ang amin pong leader. Ikaw ang aming Diyos. At ikaw ang aming sinusunod. Panginoon, patuloy na pagpalain mo ang iglesyang ito. Natatanaw namin ang panibagong paglago. Lalo't nahaharap po kami sa 120 taon ng inyong katapatan. Kaya patuloy kaming pag-isahin, magsama-sama for us to plant, to harvest. Salamat sa mga kapatid na kung saan, Panginoon, ikaw ang nag-ingat, gaya ng kapatid na Raul mula po sa Italy, Lord, pinatnubayan mo siya sa kanyang paglalakbay. Salamat po, salamat. Ganon din sa mga kapatid naming pinagaling mo sa mga karamdaman nila. Tatay Ed, Lord, na tunay nga pong napakalaki ng aming pasasalamat sapagkat siya ay maayos na. Tita Wen, O Lord, na nakakasama na namin sa pagsamba. At sila, Panginoon, na biniyayaan mo rin po ng lakas at hindi mo na hinayaang humantong pa sa mga hospital. At badalangin din namin sila na nakasama namin ngayon sa pamamagitan ng online worship na nangangailangan ng inyo pong biyaya at habag. Father, in the name of Jesus, we declare healing. We declare your power, Lord, sa mga kapatid na ito. Siya na nananalangin at nagtitiwala sa iyo. Siya, Panginoon, na tumatawag sapagkat alam niyang ikaw ang Diyos na may magagawa. Siya na walang ibang inaasahan kung hindi ikaw lang. Panginoon, gawaran mo sila ng inyo pong pagmamahal at tugon sa kanilang panalangin. Dalangin din namin ang aming kapatid na si Greg, Lord, na dinala sa hospital. Dalangin namin ang iyong pag-iingat, ang iyong protection sa kanya. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumamot sa amin pong kapatid kung ano man ang kanyang kalagayan ngayon. At sila, Panginoon, na hindi po naibigay ang pangalan, nihiling namin, tugunin mo ang kanilang pangangailangan. Ang mga kapatid namin na lumapit ngayon sa altar, Lord, batid mo ang laman ng kanilang puso, naririnig mo ang kanilang dalangin. Kami po ay nananampalataya sa inyong mga salita, sapagkat ikaw ang nagsabing, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y pagbubuksan sa inyo. Panginoon, sila po ngayon ay humihingi sa inyo. Humahanap at kumakato. Naniniwala kami, Lord, na hindi mo po sila bibiguin. Purihin ka, O Lord, sa umagang ito, na bagamat napaaga po ang aming pagsamba, subalit ang biyaya at pagpapala mo ay hindi kailanman nagkulang. Kaya maraming salamat, Lord. Kami po'y umaasa at nakatitiyak na sa linggong ito, Panginoon, panibagong kalakasan, panibagong biyaya, panibagong pagpapala
at mararanasan ng bawat isa sa amin sapagkat ang araw na ito ay pinagpalang araw sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Tumayo po tayo mga kapatid at awitin natin ang panghuling awit. O Jesus, pengako mo, karing kekatapan, karing kikligaya mo, ane mo mamiras, ane na mo, Jesus, at ang suywan, inerong malusaw, para ating tanggapin ngayon ang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan, kaaliwan at pangunguna ng Banal na Espiritu. Sasamahan tayo ngayon, mula ngayon at magpakailan paman. Amen. 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 Metong pong masikan na palakpakin Ginoo at pasibayo, maya payabak po kaya katamungan.